Magiging presidente ba si BP? Ay, ang aga. At maaring makita ko yung warrant of arrest ata ito eh. May makukulong na dalawa na public official. May news na nakitang na-aksidente. Yun ang magiging malakas na kalaban ni Bibi Sara. Pakita daw yung sponsor. Ayun. Ayan. Spirito. Galing sa Sa trabaho. Mindful Spark. O Mindful. Mindful. Diba? Thank you sa aming sponsor, ang Mindful Spark. O, di ba? May sponsor. Galing ho kay Cecil Ang. Wow. Anak ni? Ramon. Ay, ang sarap. Ibang klase. Kaya sabi niya, Joby, para siyang ano. Parang madami. Tikman ko nga. Sabi ni Cecil, masarap daw eh. Saturated fat lang, tsaka sodium. Ano ba yung sodium? Sodium is What salt. is salt? A few moments later. Puro kayo po. Kaya sabi ko, malinis ba yan? Kasi wala kakaw yan eh. Wala bang ipis yan? Hindi, malay mo, hindi ka sure. Hindi, wala nga. The blue version. Parang katakon natin yun eh. Yung brand natin. Hindi mo wala yung job yan. Dapat meron tayong Nakakalimutan ko. gano'n, tuwing may Laging show. nawawala. Isa lang na gano'n, tapos tuwing lumalabas yun. Hi, welcome to the Joby Vargas TV. Di ba bago pag lumalabas sa Parang mo? banner. Joby Vargas TV. Dapat may banner tayong Sige. gano'n. Okay. Yung nilalabas mo, Oo. tapos pag, kunyari, I-revive bago natin. magsimula, Dati meron ako lang. Ay, ba yung sabi mo? Gusto niyo ba? Di ba yung parang gano'n? kumbaga parang Joby Vargas Yung- TV, the celebrity psychic. Yung, ano yan, Balitang K, di ba, ni Corina. may gano'n. Banner nga yun. Channel intro. Oo, banner. Oo, yun. Sige. Hello! Welcome again to the Joby Vargas TV. So, matagal tayong hindi nag-record, Joby, no? So, Masyadong busy. batiin mo ang ating mga viewers. Hi everyone! Medyo abala at masyadong busy ako. Kung papasinin ninyo, ito yung aming parang first episode. Episode. With this new setup of the setup of studio. the Napakagandang layout. Si Joby ang nag-interior design nito. Nako, Ako nag-interior grabe ang design. preparation nito ni Sa Joby. mga gusto magpa-interior design dyan, Oo. andito si Joby. Pinengsoy ni Joby ito. So, napakaganda. Ibang-iba yung aura, no? Actually, ilang buwan din ho akong tinamad mag-taping. Siguro, ang huling kong ginawa ho, yung pelikula namin ng Batang Pako. Oo. Sa mga nanood ho ng Batang Pako, Thank you very much. maraming salamat sa inyo. Doon ho ako na natutok sa pelikula naming Batang Pako. Nila Empoy at nila Ay de las Alas, nila Chichi, nila Ines Veneracion, ni Mon Compiado, si Cassie Lavarias, Kim Rodriguez, Tama. at aming director na si Direk Rechi Del Carmen, at ang aking pinakamamahal na producer, si Ana Abiera. Yan yung kauna-unahang movie na nagawa ng Mibida Production. At naging part naman ho ako ng movie. I'm very grateful for that. Oh, yes. Di ba? Tsaka magkakaroon ng parang party yata yun, ano? I wish ko lang. Anyway, sa mga raming nangyari itong panahon na ito, andyan yung pagtaas ng gasolina, Gera. mga sa Middle gera, East. at least wala pa masyadong disaster. Ang magulong gobyerno, actually, maraming nagsasabi na dapat hindi ako nagsasalita about o maghula about the government. Kasi may mga naman ako, may humahawak naman ho sa akin. Saka may nag-a-advise naman sa akin mga politiko na, sige lang, ituloy mo lang naman. Diba? Hindi ako yung Buti di ka pinagbabawal. Ay, hindi! Nag-iinarte lang yung pinagbabawalan. Ganun ba yun? Wala namang katakot-takot doon. Hanggang wala kang masamang nilalaban o sinasabing Generally, masama. wala naman. Wala naman, di ba? Okay, Joby, matagal tayong hindi nag-taping, no? Matagal itong hinihintay ng mga subscriber mo. In fact, sa YouTube channel, sa Facebook, inuulit-ulit na lang yung mga content mo, kinukuha, ninanakaw pa nga nung iba. So, meron ka bang pasabog? Dahil ang daming nagaganap ngayon sa bansa, international, and everything. Ano masasabi mo sa mga nagaganap ngayon? Simula tayo dun sa local scenes, local politics. Nag-aaway yung magpinsan, no? Si Speaker tsaka si President. Ano ba yun? Sa pupunta yan?
Actually, may devil card yung ano, no? Medyo traiduran, magulo sila. So, ibig sabihin So, talaga may differences. Medyo lalaki ng gulo, lalaki pa ang gulo. Okay. May mga ano pa, lalabas pa silang mga kanya-kanyang mga Pasabog. baho, pasabog. Ako may devil card and then ito yung gulo na sinasabi ko. Very strong at talagang hindi ko siya matawag na traiduran, pero ito na yung ano ko lang kung self-strategy o self-defense nila na iangat ang sarili nila. Ayun, matapos yung drama na yon. Ang kailangan kasi ng tao rito sa card, ano ba ang katotohanan? Yung solusyon. Oo. Ano ang katotohanan? Sino ang totoo? Ano ba ang katotohanan sa mga sinasabi nyo? Parang ang paikot-ikot lang sila di ba? Parang ang nakikita ko dito sa card ko, ano mo yung gano'n? Carousel? Carousel. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot. Pansinin Ferris nyo, wheel. ilang buwan na ho ba ang issue ng mga problema na nangyayari sa gobyerno, kagaya ng titawag nating mga contractor, di ba? O yung mga nakawan na ano. Pero wala pa ho tayo nakikitang solusyon. Meron ba? May nakulong na ba? Mga ano, sila pong Revilla nakulong. May mga malaking isda na bang nahuli? Saka, bakit ganun? Walang katapusan ang problema. Ang naano ko lang dito, ang kaso baka bawal sabihin Ang ano yun? Gobyerno to, di ba? Parang ang bubobo ng gobyerno, ang bubobo ng mga senator at congressman natin. Uy, controversial yun. Bobo. Hindi. Bobo daw kayo. Hindi kasi parang alam nyo ang katotohanan. Baka hindi naman. Alam nyo ang totoo, alam nyo ang solusyon. Pero bakit ang dami nyong tanong, ang dami nyong topic, ang dami pa iba-iba? Bakit ninyo magawa mas short ito? Kung walang solusyon, anong response naman nung ibang gusto ng solusyon, Joby? Response? Oo, anong iba na talagang gusto? May mga sektor sa lipunan na gusto ng solusyon. Ang response nila? Oo. Ang piling ko manahimik lang sila Wala. Para lang sila nanonood ng movie. So, wala ito. Si BP, anong response ni BP dyan? Ayan. Manonood din si BP. Naghihintay lang. Kumbaga parang, sige lang, kayo. Ay. Parang ganito, hihintayin ko na lang yung mga ano nyo, drama dyan. At saka ko malalaman kung ano talaga ang solusyong ibibigay ninyo. Parang feeling niya, ganyan na lang yan. Di ba? Okay. Wala rin naman siyang ano, di ba? Wala. Pansinin niyo si BP, di ba? Hindi BP pala, hindi siya nagsasalita, di ba? Kasi i-impeach din siya. Yun yung hinihintay niya. Up to now, hinihintay niya talaga yun. So, kumbaga sa akin, tama lang muna yung pananahimik niya. Magiging presidente ba si BP? BP Sara to, ha? Ay, ang aga. Ito yung marami hong nagtatanong. Oo, Marami kasi hong umaasa kung magiging presidente ho ba si... May naiinip na. Tatlo. Tatlo lang. Okay. Okay. Eto. Pinili ko to, ha. Tingnan natin anong napili Kung dati, di ba, bago tumakbo ng presidente si BBM, di ba? Ako nagsabi nung si BBM ho ang mananalo. Okay. Yung ibang mga manghuhula, ang sinabi nila, ang mananalo ho babae. No? Pero ako lang ho nakapagsabi na ang mananalo ho, ang mismo talaga sinabi ko si Marcos o si BBM. Ngayon, dahil nga sa nanalo ang magpartner na yon, may nagtanong din ho noon sa panahon na yon sa vlog ni Aiko. No? Sinagot ko rin naman. Ang tanong ni Aiko, since nanalo si BBM at naging Vice President si Sara, Joby, sino ang susunod na presidente? Medyo ginagamit ko rin yung salitang si Sara ang susunod na presidente noong mga panahon na yon. Ngayon, nagkakaroon ng, sabi nila, nagbago pa ba ang hula mo, Joby, tungkol do sa sinabi mo? Sabi ko, palagay ko, hanggang sa ngayon, nananatili pa rin yung sinasabi kong si Sara pa rin ang susunod na presidente. Kaso nga lang, nagkaroon siya ng problema, medyo impeach ang BP natin, palagay mo may chance pa rin ba siyang manalo? Yun yung tanong doon na mga iba na mananalo ba talaga siya? Kasi kung makukulong siya, di ba impeach, wala siyang karapatang tumakbo. Pero kung magre-resign lang daw siya, hindi siya mai-impeach dahil unless kasuhan siya. Oo, unless kasuhan lang siya. And then naguguluhan ng tao kasi maingay din ngayon ang dalawang babae na parang nilalabas nila. 'Di ba? Si Lenny and si Sara. at saka si Riza. Si Riza. So ngayon, ang tanong nila sa akin, sino ba talagang babae ang sinasabi mong mananalo? Si Lenny ba yan? Si Riza ba yan? O si BP Sara? Kung si Sara ho ba, magiging presidente ng Pilipinas. Pag nakuha natin ang devil card, hindi maganda saka ang death card. Pero kapag nakuha niya ang puro star,
wow, biglang nakita ko yung cups. Alam niyo ho ba yun? Offering. Meron laman yung cups niya. Ibig sabihin niyan, ang laki ng pagkakataon na chance niya na magkaroon ng pero may dalawa siyang kalaban. Dalawang babae, oh. Ay, talaga? Ang galing, ano? Diba? Dalawang babae, oh. This is the Queen of Wands and the Queens of Cups. May dalawa. Si Lenny kasi kapag talagang na-convince. Na-convince si Lenny, yun ang magiging malakas na kalaban ni Bibi Sara. Ang nakikita ko kasi, hindi pa rin makapagdesisyon. Hindi, naglabas siya ng statement. Hindi na siya ayaw tatakbo. niya. Yun nga. Pero kasi napakaaga para maglabas ng ganyang... Nangyari na ho yan noon, sinabi rin ni Duterte, hindi ako tatakbo. Sila Binay noon. Si Binay noon. Kahit si Duterte. yun. Diba? Pero tumakbo. Diba? Yung for the last minute, bigla siyang tumakbo. Tama. So, mamaya mangyari yung ganun uling drama. May magko-convince talaga ng pilit kasi sa totoo lang, walang makalaban kay Sara. Lulusot si Lenny. Ayoko magsalita, napakaaga pa, di ba? 2 years pa. 2 years pa. Medyo doon pa rin ako Kulang, 2 years. sa lakas pa rin kasi ng pangalan ni BP Sara. Oo nga. Di ba? Marami pa rin talaga ang nagmamahal sa Duterte. kay Duterte, di ba? Alam niyo, ang dasal ko kasi sana matapos ni BBM yung kanyang... Iwala yung tanong yan, ha? Hindi. Sasagutin ko na rin lang. Ang gusto ko kasi matapos talaga ni BBM ang kanyang pagiging presidente, no? At sana magawa ng ating presidente ang tamang solusyon doon sa mga katanungan ng taong bayan. Kasi ang sa akin, binigyan uli sila ng pagkakataon, di ba, ang Marcos, na makabalik. Nalinis nga nila yung pangalan nila nang manalo sila. 'Di ba? Natanggap uli ng Pilipino o sambayan ng Pilipino ang pamilyang Marcos. Kasi sobrang na tayo, alam niyo ba 'yon? Bagsak. I heard lang, hindi ko hulaan. Wala na raw tayong pondo. Totoo ba 'yon? Hindi ko alam. Hindi mo ba alam? Alam ko meron pa rin. Hindi naman nawawala. May tax nakokolekta. Oo, may tax Pagkat kasi. may tax na nakokolekta, may pondo. Sana bawasan niyo yung mga taxes. Yung tax sa pagkain, Sardinas, dati sa sardinas, tapos may tax pa ang daming tax. 'Di ba? Tapos wala naman kakaunti lang na maayos na ospital at maayos na public school. 'Di ba? Paging Shelo Magno. Alam niyo sana sa mga probinsyang lugar meron man lang sana magandang ospital. 'Di ba? Makukulong ba si Chis Escudero at si Saldico? Isa-isa lang. Okay, si Chis muna. Kasi yun lang nasa balita Si Chis. We are reading cards based on news, we are not making any intrigues, but we are just responding sa mga balita. Okay. Para ang lakas ng loob ko na sa gobyerno. Hindi card naman to Yung mga ibang manghuhula, hindi ho. Justice naman kasi ang card na ito. Wow. So, baka malampasan niya pa nga talaga? Lawyer siya. Actually, may case may case na nakalagay dito kasi nandito ang justice. The Empress is, ang tanong mo kung makukulong ba, no? Kaiba yun Senate President, kinulong. Dati meron na si Senator Juan Ponce Enrile nung araw. Presidente nga nakulong dati. Oo nga pala. Si Joseph Estrada. Si na house arrest, hospital arrest si Gloria Arroyo. Well, sana sa akin, Senator Cheese, maaring kung makukulong ba, may nakita kong case at maaring makita ko yung warrant of arrest ata ito Talaga. Hindi, in-announce ng DOJ, ng ombudsman, na kakasuhan sila. Yun nga tapos may warrant of arrest. So, ayokong sabihin na banggitin na makukulong, pero Di ba pag may warrant, pwede namang piyansa, katulad si Bonga Actually, kapag may pera at malaki ang chance, hindi ka na kailangan, ang lawyer bibigay na kaagad. Hindi na pwedeng dalhin yung di ba? Pero kung ang ginawa ng ombudsman is no bail, may tendency makulong. Bigat na di ba? So, bakit si Senator Bong Revilla nakulong? Nagpiyansa ata. Ngayon nakakawala. So, ganun naman talaga. So, available naman. Available naman pala, di ba? Yung ordinaryo, iba nung nagdakaw ng sardinas o ng barbecue, nakulong, or isang gatang na bigas,
binugbog pa, di ba? Yung nag-shoplift Oo. sa Alam nyo, department store, Oo. nagulpi, pinahiya pa. Pero pag malalaking tao, di available. ba, pinapalakpakan pa, binoboto pa. Oo. Bakit ganun sa bansa na? Actually, kung pupunta ho kayo sa mga kulungan at interviewin nyo, karamihan ho doon na tumagal ng 10 taon na tumanda na doon, ang baba-baba lang ho ng kaso. Pero dahil wala ho silang pera, hindi na ho sila makalabas. Yung iba doon na tumanda, baka doon na namatay. Kamali lang ng Oo. desisyon. Yung iba, parang nakita lang, akyat bahay lang, wala namang hunanakaw, pero nakakulong. Dahil ang nagpakulong, siyempre mayaman. So itong mahirap na ito, ayun, nagsasuffer sa kulungan. Ang hirap ng justice sa atin. Pwede ko ba itanong sa Carton? Oo. Hanggang kailan ganun ang sitwasyon ng Pilipinas? Pwede ko ba itanong sa Sinagot ko na yan, hanggang kailan ganito ang Pilipinas. Di ba sabi ko, ang susunod na presidente, nabanggit mo yun. hindi pa yun ito. Kunyari, kung manalo naman si VP, o kunyari si Lenny, o kung si Whoever. Lisa, kung sino man sa kanila, ang magtagumpay sa pagiging presidente, hindi pa ho yun ang magpapaganda ng Pilipinas. transition pa. Meron pang isa na magiging mas okay. Kumbaga yung susunod na presidente ngayon pagsasaayos. Transition. Transition. And then yung susunod, medyo mas gagampanan na ang pagiging totoong tulong Pamahalaan. sa pamahalaan. At yung isa ang magbibigay ng Ikatlo swerte. pa. Oo. Ikatlo. So, ilang term ba? 10 taon. Oo. Tanda na tayo. Alam niyo ba yung mga potential na maging presidente? Si Vico. Vico Soto, no? Vico Soto. Tsaka yung mga younger na magagaling pa Oo. dito. Sana yung mga younger politician, sana yung ambisyon ninyo, hindi ambisyon para sa sarili. Oo. Ambisyon para sa bansa. Oo. Di ba? Oo. Tama. Huwag yung gayahin yung mga kanunuan. Yung mga matatanda, yung mga ama ninyo, angkan ninyo. Oo. Di ba? Oo. Sana yung magagawa nyo sa buhay at misyon nyo sa buhay, sana maging maganda ang pangalan nyo bago mo lang mawala kayo sa mundo ng politika. Yung legacy na tinatawag. Okay. So, gusto ba ng pagkakataon na matapos ni BBM yung term niya? Kasi yung sabi mo, pinagdadasal mo, sana yun ang wish mo. Okay, pwede nga matapos nga eh. Parang matatapos Oo. yan. Mukha naman. Kung ba't meron ganun? Lover. Hindi, yung kabila. Yan. This is ibig sabihin ito yung harvest card. Hardship. Harvest ba yan? Oo. Hindi hardship. Hardship din siya. Yung mga pagdadaanan niya, kaya niya lusutan. O kung ano yung dadaan dito, kaya niya pa rin So, Kasi ninyo, sa dami ng pinagdadaanan ngayon ng gobyerno natin, nananatili pa rin naman. Talagang may eleksyon. Meron. Meron May election. election. Anyway, added lang sa prediction ko, tingnan natin kung may disaster tayo ngayon, ano? Kasi kung So far, wala pa, no? May Wala bagyong pa. parating sana, hindi natuloy. Meron pa rin na disaster, pero at least nakabaliktad ho itong death, ano. Sabihin hindi naman ganun kagrabe, pero syempre ang dasal ko nga wag ganun kagrabe, pero may paparating na dalawa na medyo matatawag nating kalamidad, no. Tubig pa rin yung makikita ko pa rin na magiging problema, pero may nararamdaman akong parang tawag dito yung sana ingat yung mga tao sa landslide, parang ganun eh. May landslide dahil sa parang hindi ko alam kung nasira ang bundok na yon or Diba, ganun naman naanuhan, medyo ingatan din uli. Baka maulit yung matabunan yung parang minahan o whatever community. may mga patay eh. Tapos Huwag yung naman sana. naanuhan ko rin dito, meron ding disaster na o kalamidad na may kinalaman pa rin sa dagat. So mag-ingat-ingat po rin tayo sa taong ito. Yung lindol, may nararamdaman pa rin naman ako. May paparating tayo I hope hindi rin naman ganun kalakas. Hindi pa rin yung tinatawag nating the big one na tinatawag. Pero yung papasok ng July from Tag-ulan yan, Joby. July, Mabagat yan. August, September, October, hahabol pa ho ang December. Pansinin nyo ho dyan, medyo kailangan na natin mag-ingat. May mga nakikita na akong mga kalamidad. Pero yung sana yung, kunyari, lindol, ang paglakas ng bulkan, medyo, magiging aktibo. Mararamdaman din ang aktibong bulkan ng Taal sa itong darating na mga susunod na 3 buwan o 2 buwan mula ngayon. Nakikita ko rin ang hindi ko alam kung provincial area nga,
na magkakaroon din ng, kunyari, Bicol or bandang, ano ba to? Cebu, meron na naman uli. Sana magdasal ang Cebu. Talaga. Oo. Tapos may nakita rin ako ng konti sa Davao. No? Okay. The last time na ganyan ka social yung Lindon, Joby. Alin Oo. Pinagtatawanan Pero ka pa ang nga sa akin, pinagtawanan nila ako. hindi raw totoo yan. Pero totoo yun. Naging sunod-sunod. Naging sunod-sunod. Pero ang sa akin, yung mga sinasabi ko namang mga disaster na yon, hindi naman mangyayari yan basta't magdasal lang ho tayo. Dasalin natin na huwag mangyari. Ang sa akin lang naman, I just giving you some warning lang, di ba? Hindi ako sa nananakot. Ang gusto ko, pag sinabi ko ho yun, syempre, i-revoke nyo ba tawag doon? Revoke. Oo. Dasalin nyo. Wala namang problema I revoke doon. in the I name of revoke, Christ. blah, blah, So, blah. Pero wag naman ho masyadong exage yung comment. Di ba? Parang, wag kayo maniwala, demonyo yan. Oh my God. Pero Whatever. fascinating sa akin yan, Joby. Yung mga taong sobrang mag-comment sa social media. Mapupunta naman sila sa langit. Oo, thank you at mapupunta ko kayo sa Hindi ko langit. rin, hindi Basta ako naniniwala ko, bahala ang Diyos sa akin. Let God judge me, not you. Don't judge me. Kasi hindi mo rin hawak ang buhay mo kung saan ka pupunta. Di ba? Dahil yung minsan, yung mga sinasabi mo, pwede rin namang nakakasama rin. Tama. Doon sa taong sinasabihan mo. Di ba sabi nga, magdasal ka ng kabutihan sa kapwa mo. Pero I welcome the basher. Thank you. Everyone is Pampalaki ng welcome. views. Di ba? Okay. Ano tayo? Love you, basher. Anong nakikita mo dun sa nangyayari sa Middle East? Naalala mo, discussion tayo noon, wala pang gera. Parang discussion lang. Pero talagang nabasa mo na magkakaroon ng problema sa langis. Actually, wala sa isip natin yung mangyayari yan eh. Matitigil kasi ito pa. Ang kagandahan nito medyo papayapa. No? Okay. Sa titigil. Pero may problema pa. Hindi pa tapos ang war. Usot. Mananahimik lang. Pero I hope. Ano yung tahimik na yun? Is it Preparation. Kumbaga sa parang sige, okay Teka lang. muna, Maghahanda ako. Oo. Gaganti ako. Gano'n. Yun yung mahirap eh. Oo. Yung I hope na armas, ganun. ipon muna ako. Hindi siya yung taong basta binatukan mo na patatawarin ka. May iba ho ito. Okay. Parang tinamaan nyo kami. Ako naman ang gaganti So, sa you're susunod. referring to what country? Siyempre, the Iran. Iran. Oo. 'Di ba? Yung solution nito, merong 'di ba sabi ko may magkakampi-kampihang Oo bansa. nga, Natatandaan mo may yun. sasali pang dalawa. May desali pa, 'di ba? Pero may sumali, 'di ba? So ang makikita ko muna mananahimik muna ang gera upang pagbigyan muna ang parang ceasefire. Ceasefire. 'Di ba? Actually, hindi naman papayag talaga ang buong mundo na magkaroon ng World War III. Okay. Alam niyo kung bakit? Based on the experience also ng World War II. Oo. At alam nila kung Nasira paano. ang civilization. Oo. Oo. At alam nila na malaki ang magiging epekto nito. Lalo't lalo na ang technology natin na sobrang malalaki ng mga building, mga di ba? Oo. Sobrang, kung sakali man magkaroon ng World War, biglang wawasakin uli lahat yan. At yun ang iniingatan, lalo't na ngayon, ang bawat presidente ng ibang bansa, mas pinapanatili pa rin nila na magkaroon pa rin ng tuloy ang buhay peacefully. At the same time, yung titog nating mga tourism nila. Medyo meron tayong nasa global crisis pa rin naman tayo. Economic global crisis tayo ngayon, di ba? Pero patuloy pa rin nagtitiwala ang bawat bansa na magpatuloy ang buhay ng walang gera. Although ang problem kasi natin, umaasa ang buong mundo sa tinatawag nating langis, di ba? Mostly yung pinaka-importante. At saan bahagi na may langis? Doon, sa Middle East. Sa Middle East. Tapos yung dinadaanan pa mga vessel, doon din dumadaan. Kasi ando doon yung shortcut eh. Shortcut yun, alam ko, di ba? Strait of Hormuz. Oo. Tama. May balita, maraming oil refinery worldwide, hindi lang Middle East, nasusunog ngayon. Australia, China, Russia. Ano to? Yun nga yung sinasabi ko, di ba, magkakaroon tayo ng oil crisis. Sinabi ko na yan eh. Energy crisis. We also going to experience the total blackout. Huwag talaga. Kasi For the, hindi ko alam kung for the whole, 1 day lang or 2 days. No? Ano yan? Philippines or worldwide? Ano yan? Not actually buong mundo. Siguro may mga certain Areas. area. Kasi kunyari, may mga bansa na hindi umaasa sa
Oil. May sariling oil sila eh. Meron. 'Di ba? Ang China. Meron. Oh. Parang meron. At saka Singapore, Indonesia, meron. Pero magkakaroon ng na totally blackout, pero we going to experience also kunyari lang buong Pilipinas dumilim, but not totally na dilim kasi meron kasi diyan may ilaw pa rin, may kandila, may solar, Oo. di ba? Nauso ang solar light, o di bakit hindi? Na-forecast mo sometime na may hunger. Sabi ng mga economists, sabi ng mga ibang nagpo-forecast, yes, may ceasefire. Sige, may ceasefire. O hihinto. Pero even if daw, mag-slow down ang economy because the impact ng nangyari. Sa ibang bansa magkakaroon talaga ng food shortage. Okay. May merong ganoon. Even sa oil shortage, meron na rin mga pinagdadaanan din ng ibang Thailand, bansa. diba? Thailand. Yeah, oo. So may mga ibang bansa na makaka-experience. Philippines can survive the situation. Resilient natin. Kumbaga parang Okay. survivor ata tayo, no? Para tayong bamboo Okay. na nakakabend tayo ng tatayo. Yun yung nakikita. Although, ang problem lang dito sa baraha ko, after the second quarter of this year, merong isang parang trahedya pang darating. I hope. Alam nyo kung bakit sinasabi kong ayoko mangyari kasi better siguro ako na lang ang magkamali kesa mangyari. Oo. Mas kinakatakot ko ang mangyari. Although I just giving lang the warning kasi after the second quarter, may something na nararamdaman ko na medyo kakaiba na pwedeng mangyari pa sa buong mundo o pwede naman sa mga ilang bansa makakaranas. May nakikita rin na parang mga pagsabog ng mga barko. Hindi ko alam kung anong barko itong nakikita ko, pero ang dahilan nito, may kagagawa ng isang bansa. Kumbaga parang 2 o 3 na maaaring pinasabog. Hindi ko alam kung ano ang laman ng barko na yon. And then also, safe naman ang travel by air. Wala naman dapat ikatakot. Sa nakita mo, saan naganap yung pagsabog niya? Ah, Middle East? Outside Middle East? kung anuhan natin, nasa center, parang Pacific Ocean, ando doon. Para bang, kumbaga, eto nakaano na, hinabol pa ng missile, parang ganoon. Okay. So, isa yon na, na nararamdaman Most ko. likely. Dito rin papasok din ang mga problema ng mga, itong year na ito, medyo magkakaroon ng problema sa Catholicism. Sa religion? Sa religion. Bakit? May mga magkakaroon ng issue about sa mga kaparian. Anong ibig sabihin? Expound mo nga, medyo May nakikita akong mga Controversial magpapasok na controversial issue sa ibang bansa sa na ibang mga bansa. cardinals na magkakaroon ng mga Awayan? may mga ipapasok sila mga pagbabago na hindi papayagan ni ganoon. Magkakaroon din ng problema sa health issue ang ating Pope. Talaga? No? Nakikita ko rin ang pagka-ospital ng ating Pope. Talaga? Paano, I hope safe pa rin naman siya. No? I like this Pope, Actually, magiging ano na talaga, from 60 na talaga yan. Pero it will, nakikita ko naman parang it lower pa to 58 up to 56. No? Pero ano lang yun, hindi pa yun yung subject na talaga mananatili, mag-stabilize. Although may crisis pa rin talaga, ito yung crisis, hanggang kailan? My God, Hanggang kailan? 3 taon pa to. 3 taon? Oo. Sana, I hope 3 buwan na lang o 8 buwan o hanggang August to October. Pero kasi ang pinakaano ko yung takbo ng global crisis or problem, economic crisis, 3 years. Maraming pagdadaanan ang mundo. Puro nga tayong problema. Oo nga, yun. O yung real estate ngayon medyo apektado. Yun, dami. Sobrang dami. Grabe. Yung justices natin, yung gobyerno, magkakaroon pa rin ng gulo. Naku, ang gulo hanggang abuti ng September to October o 10 months pa. No? Malala ba yung gulong niya? Oo. Merong isang makukulong pa na nararamdaman ko. May makukulong na, dalawa na public official na may makukulong hanggang September to October. Babae o lalaki? Lalaki. Okay. Binanggit mo kanina yung global, very interesting kasi yung Kuomintang, yung opposition party ng Taiwan, Ay nga pala, welcome sa China. Oo. And ang gusto nila is na talagang i-unify ang Taiwan at China. Well, sa akin naman, hindi naman problema ng Taiwan yun kung makuha sila ng China, I guess.
parang Hong Kong lang ho yan. Babalik talaga Diba? sila. Babalik talaga sila. Kasi kung ibabase natin yung map nila talaga, Taiwan is kasama Part ng talaga China. ng China. Province of China. Oh, province of China pero, talaga yan. yung current na nakaupo, yung Democratic Party, Ayaw hindi ba sila pumayag. papalag? Pumunta ka sa Taiwan ngayon, wala naman silang masyadong issue. Hindi man nagkakagulo. Sa Congress lang, sa Parliament lang nila. Sa parliament. Pero sa normal na mga tao doon, hindi gano'n masyado sila nag-iintindi. Parang ang buhay nila normal lang naman. Pero sa akin, baka makuha ng China pa rin yung Ako nakikita mo makukuha sila. yung Taiwan. Kasi Kaya puminta. napakalaki ng China. Mm-mm. Ito lang yung Taiwan, di ba? Kumbaga ang Taiwan, di ba, independent. Meron silang sariling president ba tawag doon, o government. Ang gusto lang kasi nung mangyari ng China, parang Hong Kong. Ma-integrate. Oo. Ma-integrate. Oo. Kilalanin na there is only one China. Correct. Sino nakaupo doon, yun pa rin naman. Although, parang Hong Kong nga eh. Tingin ko ma-integrate sila via the Kuomintang, no? Oo. Oo. At iingat din ang ating mahal na First Lady. Okay. Medyo isasama ko na rin, no? Hindi ko maano kung health o accident. Wow. Na-aksidente yung... Basta may accident lang. Pero hindi naman aksidenteng, makakaranas lang ang ating First Lady ng aksidente. May news na nakitang na-aksidente. So, wino-worry mo sa mag-ingat. Yeah, oo. Pero the way they shown their family, parang they really love each other, ha? Si President tsaka si First Lady. They both They really love each love sila. other. Oo. Saka mayroon pang mga mayroon pang Very sweet. Marcos na magiging senator pa. Si Amy. Hindi, meron pa yun. Baka yung mga anak. Mga pamangkin nila o apo nila. Possible. Oo. Possible. How about US? Anong future ng... Well, magkakasakit sana ingatan ni Trump ang kanyang sarili. Ingat din naman, pero meron pa rin time na baka maaring magkaroon siya ng problema sa termino niya. Pero yung sakit na nakikita ko sa kanya, matatapos niya term niya. ang dami na nga nang-predict dyan na na mamamatay ng July. Oo. Di ba sa Simpson, di ba? Kanina merong nakita ko na parang may isang event sila, parang media event, conference. Parang may namarel or what? Something like that. Nandun Basta si Trump. ingat lang si Trump, may mga magulo pa rin sa sitwasyon niya, may mga problema pa rin siyang dapat ayusin. Although ingat talaga siya. Although may sakit ako nararamdaman na maramdaman ko yung parang ma-hospitalize siya dahil doon sa nangyari sa kanya. But then, kung matatapos ba, gusto talaga siya ng bansa nila. Talaga. Marami pa rin nagtitiwala talaga Talaga. sa kanya. No? USA, Pero ulitin ko, meron pa rin mga kilalang presidente ang mawawala sa taong ito. Nangyari na yung isa na nula ko noon na merong kilala, and that's the president of the Iran ba yun? Or, Oo. diba? Pero this time naman nakikita ko, dalawang kilalang tao na sa bansang yun nakilala, dalawa Asian country. Asian. Asian naman. No? And then, meron ding isang kilala sa Russia or Si sa Putin? na hindi ko alam kung si Putin, pero baka hindi. Isa rin doon na parang kilala na maaari rin. May time ba magkakaroon ng unification ang Korea? North and South? Mahirap pa. Tagal pa. Tagal pa. Last advice sa ating viewers, given the fact na ang daming nangyayari sa mundo, mga challenges, economic crisis, at kung ano pa mga personal nila, anong advice mo sa ating mga viewers? Ang ano ko lang naman is, syempre, the most powerful pa rin naman ang prayer. Lalo kung ang tinatawag natin collective prayer. Di ba? Mas malaking tulong ho yun. Dasal pa rin. Talagang dasal. Tapos, continue what you're doing, what you believe. Try to add more knowledge. Huwag ho kayong tumutok sa iisang bagay lang. Expand your knowledge dapat. No? Especially itong mga kabataan ngayon. Yun lang at maging lang ho tayo na maging maingat, maging mabuting tao na lang tayo sa ating sarili, sa ating kapwa. Siyempre, alamin ninyo, magiging part ninyo sa ating bansa, hindi naman makisawsaw, hanapin ang solusyon pala ng problema ng ating bansa. Kasi ang kabataan nga parating sinasabi natin noon pa, sila daw ang pag-asa ng bayan. Take care of yourself. Love yourself. Bye-bye. This is Joey Vargas, the #1 celebrity psychic with Abet Manico. Thank you everyone. Good night. Until next time. Good night talaga.